Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Paul Ignacio, Danilo Bibar, Baby Candes, at Marlon Maarat, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2071. Kaya lang noong inakala ni Trisha Cloud na siya ang mananalo, biglang gamulong si Corey Lloyd sa lupa at saka lumukso sa dagat. Malakas niyang pinindot ang button sa kaliwang kamay nang mahulog siya sa dagat. Mga bitek, sa malutong na boses, bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Trisha, at agad niyang nalaman na siya ay naloko. Pagkatapos ay umatras siya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin ng walang anumang kalokohan. Pagsabog, boom! Agad na sumabog ang bangkang sinasakyan nilang dalawa. Kung hindi siya nakapag-react sa oras, napatay siya sa pagsabog. Samantala, mahigit 10 mga alagad ng lungmen na may mahusay na pagbaril ang sumugod na may dalang mga baril. Bahagyang kumunat ang noo ni Trisha sa nakitang ito. Tumalikod na rin siya at lumubog sa dagat ng sumunod na sandali. Makalipas ang kalahating oras, nahawakan ng maayos ang eksena. Sa isang walang pakialam na tingin sa mukha ni Harvey York, tumayo siya sa ibabaw ng mga durog na bato, may hawak na dogtag sa kanyang kamay. Branch leader, ito, tumango si Aiden Bauer at nagsalita, na tila isang aliporis. American Retired Army Dog Sign. Ang pamilyang Smith ay dapat na gumastos ng malaking halaga upang umupo ng 12-dosenang mga mersenaryong ito. Ngayong nawala sa kanya ang mga mersenaryong ito, natural na ito ay isang tunay na sakuna para kay Terry Smith. Mahinang sabi ni Harvey, at ang babaeng iyon, mukhang curious si Aiden Bauer. Sanay na sanay ang babaeng nakaputi kanina. Nagtaka siya kung sino siya. Ngumiti si Harvey at sinabing, huwag mong itanong ang hindi mo dapat itanong. Harapin ang lugar ng maayos. Tandaan, tinutulungan mo ang pulisya sa paghuli ng mga dayuhang pag-anti. Kailangan mong humingi sa kanila ng mga regalo mamaya. 2 oras pa ang lumipas, at umaga na. Sa isang lumang eskinita sa Mordo, sa isang breakfast stall na may kasaysayan ng higit sa 10 taon ang opisyal na nagbukas sa araw na iyon. Pumili si Harvey ng upuan sa gilid ng kalye, umorder ng soy milk at churros, at ninamnam ito sa magandang mood. Maya-maya, pumasok din sa tindahan ng almusal ang isang babaeng may dalang gitara, na mukhang high school girl. Umupo siya sa likod ni Harvey, umorder ng ravioli, at kinain ito sa maliliit na kagat. Hinaway-kaway ni Harvey ang kamay at ibinato ang 10 pirasong nagkakahalaga ng 100 million yen sa harap ng dalaga. Pagkatapos ay nagtataka siyang nagtanong habang nakatalikod sa babae, maaari mo bang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng taong nakaaway mo kaninang umaga? Maingat na iniligpit ni Corey Lloyd ang 10 chips at mahinang sinabi, oo. Siya ay dapat na si Trisha Cloud mula sa Little Dwelling. Higit pa rito, ang kanyang mga kasanayan ay mas nakakatakot kaysa sa sinasabi ng mga alamat. Nararamdaman ko, kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon siyang dapat na asikasuhin at hindi nagsusumikap, hindi ito magiging madali, para mapa-address ko siya. Tumawa si Harvey, sinasabi mo ba na kahit nagpupumilit si Trisha, masusulit mo pa rin siya? Si Corey ay mukhang mapaghamak at malamig na sinabi, ang isang mamamatay tao ay dapat walang humpay, walang pagmamahal o puot. Pagkatapos lamang siya ay magiging pinakamahusay na mamamatay tao. Talagang mamamatay tao si Trisha 20 years ago, pero ngayon, matagal na siyang nabulag ng puot. Si Trisha ngayon ay maaari na lamang ituring na isang thug, hindi isang mamamatay tao. Umorder si Harvey ng isa pang bowl ng beef noodles. Then, siya ay tumawa habang kumakain at saka sinabi, tama ka. Isa na lang siyang thug ngayon. Bagaman mayroon akong ilang mga haka-haka bago ito, sa wakas ay nakumpirma ngayon na si Trisha ay kasabwat ng isang tao sa loob ng pamilya Smith. Iyon ang dahilan kung bakit maaari siyang kumilos ng palihim sa pamilya Smith at pumatay ng mga tao. Ang hindi ko lang maintindihan ay paano niya nakilala si Terry Smith.
Walang pakialam na sinabi ni Corey Lloyd, young Master York, huwag mong maliitin si Terry Smith. According to my intel, although si Terry is arguably the one who na nagpapanatili ng mababang profile sa 6 na prinsipe ng Mordo, hindi dapat maliitin ang kanyang tunay na husay. Higit pa rito, nagkaroon ng alingaw sa mundo ng mga eskrimador kamakailan na mayroong isang mayamang young master na gumagamit ng maraming mahuhusay na mandirigma sa kanyang tabi. Sa tingin ko ang taong iyon ay si Terry Smith. Kaya kung ano ang gagawin mo, may mungkahi ako para sa iyo. Mag-ingat ka kay Terry Smith. Kahit isang aso ay tumatalon sa pader kapag nawala ng pag-asa. Kung si Terry Smith ay walang pakialam at binabaliwala ang mga patakaran, maaaring hindi mo siya mapipigilan. Ngumiti si Harvey at sinabing, wala akong interes na harapin si Terry. At least, hindi ako maaakit sa kanya hanggat hindi siya lalapit sa akin para mamatay. Ang gagawin ko ay ayusin ang kaguluhan sa loob ng pamilya Smith. Siyempre, kung ang ugat ng kaguluhang ito ay kay Terry, hindi ko iniisip na durugan siya, isa sa 6 na prinsipe ng Mordo, hanggang sa mamatay. Nag-aalinlangan si Cora. Maya-maya, maingat niyang kinain ang huling piraso ng ravioli at saka tumayo. Walang pakialam niyang sinabi, mag-ingat ka. Kung hindi, hindi kita ipaghihiganti. Umalis si Cora pagkatapos niyang magsalita, nawala sa umagang ambon. Tinitigan ni Harvey ang kanyang figure ng may pag-iisip at maindayog na tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Daraos ngayong gabi ang birthday party para kay Jaden Smith, ang pinakamayamang tao sa Gangnam. Sampal. Sa seaside villa ng Smiths, walang pakialam na lumitaw si Terry at pagkatapos ay sinampal si Fletcher Evans sa lupa. Habang pinapanood ang eksenang ito, walang sinabi si Trisha Claude, at nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay sinampal siya ni Terry ng higit sa 10 beses at nabali ang ilang tadyang sa pamamagitan ng isang sipa. Pagkatapos ay umayos siya at nakangiting sinabi, wala lang po ito, Madam Cloud. Ang aking mga nasasakupan ay hindi magampanan ng maayos ang gawain. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Kung hindi, hindi niya malalaman ang kanyang lugar at kalooban, isipin na siya ang Panginoon. Nakangiting mukha ang ipinakita ni Terry, tila iba ang kahulugan ng kanyang mga salita. Nanatiling walang pakialam si Trisha na parang hindi niya narinig. Magkakampi tayo, kaya may ilang mga bagay na kailangan kong ipaliwanag sa iyo. Sana ay hindi ka mag-isip, Madam Cloud. Alam ko na ang nangyari. Maaari ko lamang sisihin ang kawalan ng kakayahan ng basurang ito pati na rin ang isang mapanganib na kalaban para sa nangyari sa oras na ito. Literal na naglagay sila ng bitag sa pantalan, naghihintay sa amin. Sa tingin ko, pain lang ang sinadya ni Harvey na sumakay sa cruise ship ni Sakura Miyamoto. Sinusubukan niyang akitin kami. Pagkatapos ay kunin ang pagkakataong ito upang pahinain ang mga puwersa sa aking tabi. Mula dito, makikita rin natin na malinaw ang layunin, which is to let Yvonne's savior go up. Madam Claude, alam mo rin naman na may tiwala talaga ang matanda kina Michelle at Yvonne. Kapag nasa poder na sila, wala ka ng pag-asang makapaghiganti. So the top priority for us right now is to think of a way to get rid of Harvey. Hanggat patay na si Harvey, walang magpoprotekta sa kanila ni Yvonne at ng kanyang ina. Kung tataas ako sa pamilyang Smith, magagawa mo ang anumang gusto mo sa matanda, okay. Walang pakialam at malamig ang ekspresyon ni Trisha. Wala akong interes sa negosyo ng pamilya Smith. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, wala na akong pasensya na maghintay pa. Sana matupad mo ang iyong salita. Pagkatapos mong matagumpay na umakyat, alisin ang matandang iyon at hayaan siyang mamatay sa isang miserableng kamatayan. Hanggat kaya mo ito, ipinapangako kong papatayin ko si Harvey para sa iyo. Tumawa si Terry at inilahad ang kanang kamay kay Trisha. Hindi ko na babalikan ang mga sinabi ko. Huwag kang mag-alala, Madam Cloud. Mukhang walang pakialam si Trisha. Hindi niya iniunat ang kanyang kamay. Sa halip, tumalikod na lang siya at umalis.
Si Terry lang ang naiwan sa pwesto, na may pagbabago sa ekspresyon ng mukha. Nagring ang telepono ni Terry Smith pagkaraan ng mahabang sandali. Bahagya siyang kumunat ang noo habang nakatingin sa pangalang lumabas sa screen. Gayunpaman, pinindot pa rin niya ang answer button. Ang walang pakialam na boses ni Hector Thompson ay nagmula sa kabilang panig ng telepono. Prince Smith, ngayon ko lang nalaman na may birthday party ang lolo mo ngayong gabi. Iniisip ko kung mayroon kang sapat na mga tauhan. Malamang, alam ni Hector ang intensyon ni Terry. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Terry. Nakangiti niyang sinabi, "Young Master Thompson, narinig ko na may nangyari sa cruise ship. Mas mabuting harapin mo muna. Sa side ko naman, kaya ko naman ang sarili ko." Beep! Ibinaba ni Terry ang tawag pagkatapos niyang magsalita. Isang bakas ng kadiliman ang sumilay sa kanyang mga mata. Maya-maya ay may pumasok na namang tawag sa telepono. Sa pagkakataong ito, ang walang pakialam na boses ni Zeke Smith ay nanggaling sa kabilang bahagi ng telepono sa sandaling nakakonekta ito. "Mamayang gabi ang party ng kaarawan ng matanda. Magpapadala ako ng sundo kay ate at sa anak niya. Kahit na hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong gawin, kung maglakas loob kang manggulo sa party sa kaarawan, ako ang unang papatay sa iyo." Pagkasabi ng dalawang pangungusap, mabilis na ibinaba ni Zeke ang tawag, ang pangalawang in command ng Mordo na nasa kabilang linya. Hawak-hawak pa rin ni Terry ang kanyang cellphone. Mga bitek, crack, nabasag ang kanyang telepono sa sumunod na segundo. Isang ngiti ang dahan-daang lumitaw sa mukha ni Terry, hindi na banayad at mainit ngunit naging mapagmataas at walang kabuluhan. Sa Fragrant Hill No. 1 Villa, isang magandang invitation card ang ipinadala kay Harvey York. Binuksan ni Harvey ang invitation card. Pagkatapos ay nakita niya na ito ay nakasulat na may mga salitang, "Longmen Branch Leader." Diretso ang laman ng invitation card. Ito ay para imbitahan ang branch leader ng Mordo na dumalo sa birthday party ni Jaden Smith ngayong gabi. Alam ni Harvey na maaaring si Yvonne Xavier ang gagawa nito pagkatapos bumalik sa Smiths. Ang layunin nito ay upang mapadali ang pagkilos nito. Matapos hawakan ang invitation card at titigan ito saglit, inilagay ito ni Harvey at tahimik na naghintay. Bago mag-alas 6 ng hapon, nagbihis si Harvey ng simple at pumunta sa compound ng pamilya Smith, na pinalamutian ng napakaganda ng hindi nagpapakilala. Ang complex ay matatagpuan sa isang suburban park. Puno ang paradahan dito dahil sa party ng kaarawan ni Jaden Smith, at may mga mamahaling sasakyan sa lahat ng dako. Medyo malayo lang na iparada ni Harvey ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bisikleta sa kalye at sumakay papunta sa gate. Samantala, nakita niya ang ilang Toyota Prados na huminto sa gate. Isang dosenang lalaki at babae na nakasuot ng damit na inchik ang nagyayabang. Agad na nakilala ni Harvey ang ilang matandang kakilala, kabilang sina Gary Duncan at Hazel Malone, pati na rin ang iba pang tinatawag na influencer. It's just that people must have taken all of his assets today. Lahat sila ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa at mukhang kaakit-akit. Lalo na si Hazel na sabay suot ng maliit na itim na Chanel dress at Bulgari snake-shaped necklace na lalong nagpadagdag sa kanyang hindi pangkaraniwang kagandahan. Si Gary Duncan na tumabi sa kanya ay nakasuot din ng Givenchy suit. Ginagawa nitong mas marangal ang karakter ni Gary. Sa sandaling ito, nakatayo si Gary habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na parabang siya ang walang talo sa mundo. Kumbaga, ayon sa kanya, kahit wala siyang natatanggap na invitation card, dahil dumating siya noon pa man, sapat na iyon para ipakita na mataas ang respeto niya kay Jaden Smith. Kailangang lumabas at batiin siya ni Jaden nang marinig niya ang pangalan nito. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang salitang, si Gary Duncan mismo ang kumilos bilang card ng imbitasyon. Napabuntong hininga si Harvey York habang nakatingin sa grupo ng mga tao. Gusto niyang huwag pansinin ang mga ito at pupunta na sana siya sa ibang direksyon.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tila nasulyapan siya ni Hazel Malone at nakilala siya. Medyo nagulat siya sa pagkakataong ito. Harvey, bakit ka nandito sa Smith Complex? Matagal mo na ba kaming hinihintay dito? Sinusubukan mo ba kaming linlangan at sundan kami? Alerto si Hazel ngayon. Anong meron ngayon? Kung talagang makalusot si Harvey dito, sayang naman. Tungkol sa mga influencer na iyon, lahat sila ay tumingin kay Harvey na may matinding pang-aalipusta sa puntong ito. Lahat sila ay mga taong mula sa mataas na lipunan. Nakakahiya kung patuloy nilang hayaan ang kanilang mga katayuan na i-level si Harvey sa kanila. Maging si Gary Duncan ay bahagyang kumunat ang noo, na parabang nakakaalam na si Harvey ay isang kahihiyan. Walang choice si Harvey. Na-lock na lang niya ang kanyang bisikleta at walang pakialam na sumagot, pwede bang itigil mo na ang pambubble sa sarili mo? Wala kang kinalaman sa pagpunta ko dito. Bakit walang kinalaman sa atin iyon? Ngumisi si Hazel, halatang gusto mong dumalo sa birthday party gamit ang pangalan ni Young Master Duncan. Bakit? Hindi ba pinadalhan ka ni Yvonne ng invitation card? Pero totoo din yun. Si Yvonne ay isa lamang outcast sa pamilya Smith. Paano siya magkakaroon ng karapatang bigyan ka ng invitation card? Gusto mong pumasok, bukod sa gusto mong sumama sa amin, may ibang paraan pa ba para makapasok? Paulit-ulit nanginisian ni Hazel si Harvey. Harvey, hindi mo kasalanan kung hindi ka gagawa ng mabuti. Naiintindihan ko kung bakit gusto mo kaming lokohin. Gayunpaman, dapat alam ng isa ang kanyang lugar, at alam mo na kung saan ka nakatayo. Sa halip na magpanggap dito, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay makiusap kay Young Master Duncan at sa amin. Nakikita mo ba ang ibig kong sabihin? Mukhang walang pakialam si Harvey at walang pakialam na sinabi, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Tapos uulitin ko, wala kang kinalaman sa pagpapakita ko dito. Walang kinalaman sa amin. Hindi kaya pinadalhan ka ng mga Smith ng invitation card. Tinakpan ng isang influencer ang kanyang bibig at ngumiti, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ang mga taong katulad nila ay hindi man lang nakakatanggap ng mga invitation card. Paano ito kukunin ng probinsyano tulad ni Harvey? Tumingin si Harvey sa mga taong nakatayo sa harap niya at walang pakialam na sinabi, "Oo, tama ka, meron akong invitation card." Napabuntong hininga si Hazel at sinabing, "Harvey, stop being so bongga ngayon din. Ito ang party sa kaarawan ni Jaden Smith. Maraming invitation card daw ang sulat kamay mismo ng matanda. Ibig mong sabihin ang pinakamayamang tao sa Gangnam ay nagsulat ng invitation card para sa iyo ng personal. Isipin mo ang iyong pagkakakilanlan at katayuan. Sa tingin mo ba ay kinukonsidera kang tao sa bilog na ito dahil lang sa nakuha mo ang number 1 villa? Number 1 sa pinakamabangong burol sa swerte. Sinasabi ko sa iyo. Tinanong ko na, hindi mo pa nababayaran ang iyong mga bayarin sa ari-arian ngayong buwan. Someone who can't even pay for the property. Tumigil ka sa pagpapanggap sa harap ko. Sinasabi ko sa iyo, itigil ang pagpapanggap. Aminin mo na dumating ka para samantalahin kami, mahirap ba? Kakaiba kang tao. Matagal ka nang naghihintay dito, pero ayaw mo pa ring aminin kahit nalaman mo na. To be honest, baka magbago ang isip ni Young Master Duncan at bigyan ka ng pagkakataon. Tignan mo ngayon, hindi mo man lang ba naisip na samahan kaming kumain at uminom? Kabanata 2095. Lahat ng grupo ng influencer ay nangutya noon. Medyo natakot pa rin sila nang dumalo si Yvonne Xavier noong nakaraan at kailangan siyang magpakita ng paggalang. Gayunpaman, ngayong wala si Yvonne, bakit kailangan pa rin nilang magpakita ng kaunting paggalang sa kilalang probinsyano na ito? Kaya, ang kanilang saloobin kay Harvey York ay mas immoral. Para naman kay Hazel Malone, sawang-sawa na siya ngayon sa kanyang mahirap na kamag-anak mula sa kanayunan, umaasang maihatid siya pabalik sa Buckwood sa lalong madaling panahon.
Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Gary Duncan habang nakatalikod ang kanyang mga kamay nang hindi hinihintay na magsalita si Harvey. Tama na, Miss Malone. Walang silbi ang pakikipag-usap sa mga clown. Magsisimula na ang birthday banquet. Tara na, tumanggo si Hazel at ang grupo ng mga tao matapos marinig ang sinabi ni Gary. Tumingin siya kay Harvey ng malamig at sinabing, Harvey, tigilan mo na kami sa panloloko. Kung hindi, ikaw ang mapapahiya kapag na-kick out ka mamaya. Tapos, naglakad silang lahat na nakataas ang ulo pagkatapos magsalita, hindi pinansin si Harvey na nasa likod nila. Proud na proud si Hazel at ang iba pa nang makitang puno ng mga mamahaling sasakyan ang dalawang kalsada sa tabi ng Smith Complex. Hindi ko alam kung gaano karaming magagaling na tao mula sa matataas na hanay ang inimbitahan ng pamilya Smith ngayong gabi. Napuno pa ng mga sasakyan ang lahat ng kalapit na parking lot. Nabalitaan ko na mayroong kahit 1,000 pinarangalan na bisita. At saka mayaman sila o mga aristokrata. Si Senior Jaden Smith ang pinakamayamang tao sa Gangnam. Bukod sa atin, darating ang mga inchik at maging ang ilang dayuhang panauhin para makilahok sa kanyang birthday party. Darating din daw si Chief Leonard Bray na hindi pa natalo sa Mordo. Darating din daw ang Deputy Branch Leader Walkers ng Longmen Mordo Branch. Hindi lang sila, nabalitaan ko na maging si Sir Benjamin Lynch at ang kanyang Diyosang babae, si Yona Lynch, na noon pa man ay ayaw sa mga party, ay lalabas din ng personal. Hindi ako sigurado kung si Young Master Hector Thompson ay magpapakita din. Si Prinsipe Terry Smith ay tiyak na darating. Hindi ako sigurado kung may lilito pang prinsipe mula sa 6 na prinsipe ng Mordo. Isang grupo ng mga influencer ang nag-uusap habang nakatingin sa luxury car sa gilid. Ang kakayahang makilala ang mga dakilang tao ay walang alinlangan na isang mapagmataas na bagay. Labis na nainsulto si Hazel matapos marinig ang katangahan nilang pag-uusap at sinabing, ang pikan mo talaga. Hector Thompson, Terry Smith, Chief Leonard Bray, Elias Patel, Justin Walker, walang anuman ang mga taong ito. Maaaring naging magaspang sila sa Mordo noon dahil hindi pa nagpapakita si Young Master Duncan. Ngayong lumabas na si Young Master Duncan sa Mordo at dito sa birthday party ni Jaden Smith, siguradong siya ang magiging sentro ng atensyon. Maging si Jaden Smith ay kailangang pumunta at batiin siya. Nakahawak ngayon si Hazel sa braso ni Gary na parang inaabot niya ang napipintong kaligayahan. Ang pagkakakilanlan at reputasyon ni Gary ay nagbibigay kasiyahan sa kawalang kabuluhan ni Hazel sa isang makabuluhang paraan. Ikan-away ni Gary ang kanyang kamay sa pagkakataong ito sa marangal na paraan. Anong maganda sa akin? The only great thing about me is that everyone will show me respect. Pagkatapos mong makapasok sa Smith Complex, dapat mong bigyang pansin. May pride din ang ibang tao, kaya hindi mo mapipigilan ang kinang nila dahil sa akin. Hindi maganda ang ganito. Kailangan nating maging low profile. Ang kabab ang loob ni Gary ay agad na nanalo sa puso ng grupo ng influencer. Ang iba ay mapagpakumbaba dahil wala silang mga kwalipikasyon, at kailangan nilang kumilos bilang isa. Gayunpaman, iba si Young Master Duncan. Siya ay malakas at pinapanatili ang isang mababang profile, na ginagawang mas hinahangaan siya ng mga tao. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 296. Si Harvey York, na nakasunod sa likuran, ay hindi napigil ang matawa nang marinig ang mga salitang iyon. Masasabi lang na walang ibang kakayahan si Gary Duncan kundi ang maging mapagpanggap. Tiyak na siya ang pinakamahusay sa pagpapakita at pagyayabang sa bansa H. Anong nangyari dito? Nakapagtataka na nagawa niyang umarte ng bongga, hanggang sa niloloko niya ang sarili niya. Walang kamalay-malay na napalingon si Hazel Malone matapos niyang marinig ang tawa mula sa likuran. Nakita niya tuloy si Harvey na walang kahihiyang sumusunod sa grupo niya.
Agad siyang nagalit. York, bakit ang walang hiya mo pa rin? Paulit-ulit na kitang binalaan. Huwag mo na kaming sundan. Hindi ka namin dadalhin para sirain ang party. Bakit ang bastos mo? Bakit ang bastos mo? Dahil ba mamamatay ka kapag hindi ka pumunta at kumain? Sinabi ko na sa iyo. Walang kwenta kahit natawagin mo pa akong ina. Pagdating namin sa gate, sasabihin namin sa security guard na hindi ka namin kilala. Bahala ka kung gusto mong mapahiya. Seryosong sabi ni Hazel. Naramdaman na lang niya na isang kahihiyan sa kanya ang pagkakaroon ni Harvey. Ilang iba pang influencer ang tumingin kay Harvey ng mapaglaro. Ngunguso pa ang isa sa kanila, York, we, from the upper circles, talk about things. So, anong tinatawa-tawa mo? Naiintindihan mo ba ang sinasabi namin? Tapos, bakit ka tumatawa? Hindi ka ba natatakot na magkaroon ka ng loslos sa kakatawa? Wala kaming pakialam kung mamatay ka dito. Nagkibit balikat si Harvey at walang pakialam na sinabi, hindi kita sinusundan. Gusto ko lang pumasok. Kung mayroon kang dapat pag-usapan, humihingi ako ng tawad. Mangyaring gumawa ng paraan para sa akin, at huwag humadlang sa aking paraan. Maligayang pakikipagkwentuhan. Ang walang malasakit na si Gary ay naging mapagtampo matapos makita ang matamis na hitsura ni Harvey. Pagkatapos ay itinuro niya ang gate at malamig na sinabi, sige, mauna ka na. Di ba sabi mo may invitation card ka? Gusto kong makita kung paano ka makakapasok. Kung hindi mo kami susundan, gusto kong makita kung paano ka makapasok doon. Hinayla ni Gary si Hazel at ang iba pa sa tabi habang nagsasalita. Galit na galit siya sa oras na ito. Si Harvey, ang walang hiyang lalaking ito, naisip ba niya na siya ay naging isang mahalagang tao sa itaas na bilog pagkatapos niyang takasan ang ilang mga sakuna sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang reputasyon. Nakakatawang bastard. Hindi niya ba alam ang lugar niya? Nakita ni Hazel at ng iba pa na gustong makita ni Gary na si Harvey ang puno ng biro. Agad namang tumabi ang lahat, gumawa ng paraan para kay Harvey, na may mapanuksong tingin sa kanilang mga mukha. Ang lahat ay handang tuyain si Harvey sa sandaling siya ay pinalaya sa lugar na ito, na sinasabi sa kanya kung saan siya dapat tumayo. Walang pakialam si Harvey na tumingin sa kanila at naglakad sa gitna ng mga tao patungo sa pasukan ng Smith Mansion. Pagkatapos, isang lalaki, na mukhang pinuno ng seguridad, ang lumapit kay Harvey at pagkatapos ay magalang na sinabi bago pa man kinuha ni Harvey ang card ng imbitasyon, "Magandang hapon, Young Master York." "Young Master York, pakiusap." "Ano?" Ang makitang ilan sa mga security guard ay labis na gumagalang kay Harvey at magalang na tinatrato siya. Natigilan si Hazel at ang iba pa, tila, ni isa sa kanila ay hindi nag-imagine na si Harvey ay makakapasok sa Smith compound. At saka, hindi man lang siya naglabas ng invitation card. Anong nangyari? Samantalang si Harvey ay natigilan siya saglit. Agad niyang naunawaan na ito ang utos ni Yvonne Xavier. Kaninang umaga, si Yvonne at ang kanyang ina, si Michelle, ay sinundo ng mga tauhan ni Zeke Smith, at hindi sila pinigilan ni Harvey. Ngayon ay tila may kapangyarihan si Yvonne sa pamilya Smith. Hindi katakataka na labis na nag-aalala si Terry sa kanya, na gustong ipakasal siya kaagad. Si Harvey York ay hindi nagsasalita ng kung ano. Sa halip, tumango siya sa ilang security guard at pumasok sa compound. Si Hazel Malone at ang iba pa na nakatulala habang pinapanood ang eksenang ito. Kailangan nilang tiisin ang lahat ng panunuya na inihanda nila sa oras na ito. Agad na nagdilim ang kanilang mga mukha, na nagdulot sa kanila ng matinding kakulangan sa ginhawa. Tanging si Gary Duncan lang ang may maitim na mukha at taimtim na nagsabi, "Damn it, he actually snaked in my name." Tiyak. Kung hindi, bakit hindi sinuri ng security guard na ito ang invitation card? Malas. Sa oras na ito, galit na galit si Gary. Walang ibang skills ang bastard na iyon. Gayunpaman, magaling talaga siyang magpanggap at umarte rito.
Ngunit hindi niya ba nakita kung ano ang okasyon ngayon? Galit na galit ako this time. Nang makita ang galit ni Gary, biglang naunawaan ni Hazel at ng iba pa ang sitwasyon. Malinaw na napagtanto na dapat igalang si Harvey dahil kay Gary. Medyo madilim ang magandang mukha ni Hazel sa mga sandaling iyon. Bumulong siya, hindi, si Harvey ay masyadong masungit, at hindi niya alam ang kanyang lugar. Kailangan natin siyang itaboy. Kung hindi, mapapahiya si Young Master Duncan kung gumawa ng gulo si Harvey sa loob. Parehong naramdaman ng lahat ng mga influencer matapos marinig ang mga alalahanin ni Hazel. Sa paghusga mula sa kanilang karanasan sa pakikipag-ugnayan kay Harvey kamakailan, ang taong ito ay walang iba kundi ang pagiging talagang mahusay sa paglalaro. Sige, pasok muna tayo sa loob. Huwag tayong malilate kung nagsimula siyang manggulo. Natahimik si Gary sa puntong ito. Pagkatapos ay hinawakan niya si Hazel at ang iba pa na nasa likod ang mga kamay at papasok na sana sa Smith compound. Agad namang lumapit ang security guard na kakasaludo lang kay Harvey para pigilan sila nang makita ang isang grupo ng mga tao. Mga mahal na bisita, pakipakita ang invitation card. Ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang pumasok sa party ng kaarawan ngayon. Galit na galit si Gary nang makita ang eksenang ito. Fuck! Hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi mo nga ako kilala, Gary Duncan. Gusto mong dukutin ko ang mga mata mo, hindi ba? Ngumisi din si Hazel. Young Master Duncan is the mixed martial arts champion of the Great H Nation. Maging si Jaden Smith, ang pinakamayamang tao sa Gangnam, ay kailangang lumabas at batiin siya matapos malaman na nandito siya. Paanong hindi mo siya nakilala? Niloloko mo ba ako? Sandaling natigilan ang nangungunang security guard. Anong klaseng mixed martial arts champion ang may ganoong prestihiyo? Kahit na gusto ng matanda na dumating at batiin siya. Anong biro? Nabaliw na ba ang mga taong ito? Nakatakas ba sila sa mental? Gayunpaman, sa pagtingin sa kanilang mga damit, hindi sila ganoon ang hitsura. Nang paalisan na sila ng security guard, may lumapit na isa pang security guard at may panunuyang sinabi, "Chief, dumating lang ang mga taong ito kasama si Young Master York." Nag-utos si Miss Xavier, na nagsasabi na dapat nating aliwin ang mga taong kasama ni Young Master York. Malamang na mayayaman sila sa Longmen. Kaya pala sobrang yabang nila. Matapos marinig ang pagputol ng security guard, naging seryoso ang mukha ng pinuno ng security. Magalang siyang sumagot, "I'm sorry." So, ito si Young Master Duncan. Masyadong madilim ang ilaw ngayon, at dahil doon, hindi kita makita ng malinaw. Mangyaring huwag pansinin ito, Young Master Duncan. Halika, pasok ka. Sorry hindi kita nakilala. Patawarin mo ang aking kamangmangan, Young Master Duncan. Bahagyang nabawasan ang galit ni Gary nang marinig niya ang mga salita ng paghingi ng tawad. He then said, "Since that's the case, I'll ignore it. Miss Malone and the others here are my friends, at wala rin silang invitation card. Pwede ko ba silang isama?" Ang ilan sa mga security guard ay tumanggo lahat kay Hazel pagkatapos marinig ang mga salita ni Gary at sinabing, "Walang problema. Lahat kayo ay aming pinarangalan na mga panauhin. Pumasok na kayo." Ilan sa mga security guard ay napakagalang. Sa kanilang pag-uugali ay parang naging anak talaga ng mayayaman sa itaas na mundo si Hazel Malone at ang iba pa. Dahil sa ganoong ugali, nagulat si Hazel at ang grupo ng mga influencer. Lumingon sila kay Gary Duncan na may pagtataka sa mukha. Hindi nila inaasahan na si Gary ay hindi lamang may napakataas na katayuan, ngunit maaari rin niyang hayaan silang tamasahin ang pinakamataas na pagtrato sa pamamagitan lamang ng isang simpleng pangungusap. Sapat na ang tungkol sa 4 na batang Panginoon ng Walls Inc., ang 6 na prinsipe ng Mordo, ang pinuno ng sangay ng Longmen. Sa ganoong pagkakakilanlan, ayon sa hula ni Hazel, base sa kasalukuyang Gary, tanging ang maalamat na chief instructor lang ang maaaring magkaroon ng prestihiyo gaya ni Gary sa mga kabataan sa buong H country.
Sa oras na ito, sinabi ni Hazel na may pagtataka, "Young Master Duncan, mukhang minamaliit ko ang iyong pagkakakilanlan at katayuan." Medyo nag-aalala pa rin siya noong una siyang dumating. Kung hindi gumana ang pangalan ni Gary, kailangan nilang umalis sa kahihiyan. Gayunpaman, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoon kagandang reputasyon si Gary. Si Hazel ay nakakita ng napakaraming kamangha-manghang mga bagay na ginawa ni Gary noong mga araw na iyon. Mula sa Paramount hanggang sa Bray Temple, mula sa istasyon ng pulisya hanggang sa pamilyang Smith, sino ba ang hindi maglalakas loob na magpakita ng paggalang sa kanya? Lahat ng maalamat na bayani ay dapat kumilos ng may paggalang sa harap ni Gary. Kahit na ang mapanghamon ng mga Islander at ang pinakamahusay na swordman ng Mordor ay nahulog sa kanyang mga tuhod. Lahat ng mga bagay na iyon ay nagpapakita ng kanyang prestihiyo, katayuan, at lakas. As if everything could solve easily in front of Gary because of his prestige. Kung mapapangasawa niya ang ganoong lalaki, gaano kaya kataas ang katayuan niya sa Mordor sa hinaharap? Sa wakas ay nagpasya si Hazel na bitawan na ang kanyang nangungunang kapatid sa leaderboard habang iniisip ito. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang kaliwang braso ni Gary. Nakangiti niyang sinabi, "Young Master Duncan, huli na ang lahat." Tara na. Naisip ni Hazel si Harvey York na ang galing lang umarte habang naglalakad. Pagkatapos, isang hiwa ng paghamak ay lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Gusto talaga siyang iset up ng kanyang ama kay Harvey bago ito. Anong biro? Sa panahong ito, maraming bagay ang itinakda mula sa kapanganakan. Ang isang pheasant ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa isang phoenix. Ang palaka ay hindi makakain ng gansa. Kung tungkol kay Harvey, hinding-hindi siya magiging karapat-dapat kay Hazel. Ito ang tiwala at pagmamalaki ni Hazel ngayon. Kitang-kita ni Gary na labis siyang hinahangaan ng babaeng ito. Kahit na hindi niya nakuha si Yvonne Xavier. Gayunpaman, si Hazel ay isa sa mga pinakamahusay, kapwa sa hitsura at figura. Nagdesisyon si Gary sa oras na ito. Iniisip na kunin muna ang mga dilag. Sa ngayon, hindi niya pinansin ang paghawak ni Hazel sa braso niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at pumasok sa bulwagan ng banquet ng pamilya Smith habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Iyon ang birthday banquet ni Jaden Smith ngayon. Dahil siya ay kilala bilang ang pinakamayamang tao sa Gangnam, ang kanyang kapangyarihan, katayuan, at mga koneksyon ay maliwanag. Sa makatuwid, ang mga taong naruroon ngayon ay pawang mga dakilang figure mula sa matataas na kaharian. Marami sa kanila ay mga kilalang tao na madalas na lumalabas sa mga balita sa pananalapi at mga pahayagan. Ang mga tao ay patuloy na naglalabas-masok habang sila ay naglalakad. Napanganga si Hazel. Pagkatapos ay napabulalas siya, napakalaki ng prestihiyo ni Elder Smith. "Ikaw ay mali." May misteryosong ekspresyon sa mukha ni Gary. Sobrang kahanga-hanga si Jaden noong nakaraan, pero ngayon medyo condescending na siya. Nabalitaan kong tumatanda na siya at nagbibingi-bingihan sa paglipas ng mga taon. Kamakailan, isang matandang kalaban ang nakikipaglaro sa kanya, na pinapanatili siyang gising sa gabi. Akala ko wala siyang gaanong pera para mabuhay. Ano, totoo ba ito? Natigilan ang lahat si Hazel Malone at ang iba pa. This is earth-shattering gossip. Ang pinakamayamang tao sa Gangnam ay wala nang matitira upang mabuhay. Kung masasabi niya ang pasabog na balitang ito sa live broadcast ngayong gabi, hindi lang ito magpapatunay na siya ay isang tunay na celebrity, ngunit magkakaroon siya ng napakalaking tagasunod sa social media. Si Gary Duncan ay mukhang misteryoso at sinabing, ang impormasyong ito ay sikreto. Makinig at panoorin kung ano ang iyong sasabihin mula ngayon. Narinig ko na sinaktan ng pamilya Smith ang isang assassin organization na tinatawag na Little Dwelling 20 taon na ang nakararaan at nagbayad ng malaking halaga para wasakin ang organisasyong ito. Ngunit ang organisasyong ito ay hindi simple. Kahit na nawasak, nakatakas ang pangunahing tauhan.
Ang kabilang partido ay nakaranas ng mga paghihirap sa loob ng 20 taon, at ngayon ay nakabalik na sila sa wakas. Ang pamilya Smith ay hindi maaaring maging kapareha nila. Bukod dito, buhay ni Jaden Smith ang nakataya dito. Kaya, hinala ko na bababa si Jaden sa kanyang posisyon at ibibigay ito kay Terry pagkatapos nitong party sa kaarawan. Para naman kay Terry, papasok siya at aasikasuhin ang pangkalahatang sitwasyon at hahayaan si Jaden na magkaroon ng maayos at magandang birthday banquet sa huling araw ng kanyang pagre-retiro. Sa makatuwid, si Terry Smith ang pangunahing tauhan sa party ng kaarawan ngayon. Ang masasaksihan natin ay hindi lang isang birthday party, kundi ang handover ceremony ng nangungunang 10 pamilya. Misteryoso at misteryosong nagsalita si Gary na para bang alam na niya ang kwento sa loob. Nagulat si Hazel at ang iba pa nang marinig nila ito. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Si Terry Smith ay isa talaga sa 6 na prinsipe ng Mordo. Pagkatapos makumplito ang pagbibigay ng kapangyarihan sa party ng kaarawan, pagkatapos ay babangon siya sa kanyang nararapat na posisyon sa hinaharap. Medyo nanghihinayang si Hazel nang sabihin niya ito. Buti sana kung makikilala niya si Prince Terry. Kung ganoon, baka magkaroon siya ng pagkakataon na maging Lady Smith. Gayunpaman, nasa tabi niya rin si Gary, na mataas ang katayuan at pagkakakilanlan. Kung kaya niyang samantalahin ang pagkakataon at maging Lady Duncan, magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Napasulyap si Hazel sa mga influencer sa paligid nang maisip niya ito, at bakas ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung malalaman niya, malalaman din ng maliliit na manliligaw na iyon. Kailangan niyang bantayan si Gary para hindi siya mahulog sa kamay ng mga manliligaw. Kung hindi baka, huli na para umiyak sa natapong gatas. Habang nag-uusap sila, biglang may isang influencer na tumingin sa isang sulok ng banquet hall na may hitsura ng panghahamak. Napalingon din si Hazel at ang iba pa. Nakita nila si Harvey na komportableng nakaupo at nakasandal sa isang Italian sofa, na may iba't ibang masasarap na merienda na inilagay sa kanyang harapan. Kumuha ng merienda si Harvey at uminom ng kape, at pinaypayan siya ng isang waitress. Masasabi mong parang masyadong relaxed ang eksenang ito. Paanong walang masyadong nakaka-relax sa isang lugar kung saan nagsasaya ang mga tao mula sa mataas na lipunan? Walang hiya, bastos. Hindi nakapag-react si Hazel nang makita niya ang kalmado at relaxed na kilos ni Harvey. Tapos, nanginginig siya sa galit. Ang lalaking ito, si Harvey, ay hindi lamang mapagpanggap at mayabang. Literal na ginagamit niya ang pangalang Gary para kumain at uminom dito. Bukod dito, siya ay isang makalat na kumakain, na nagdudulot sa kanila ng malaking kahihiyan. Hindi na nakapagpigil si Hazel sa puntong ito, clack, clack, clack. Pagkatapos ay tinapakan niya ang kanyang mataas na takong, naglakad patungo kay Harvey. Huminto siya sa harap ni Harvey, ibinagsak ang tasa ng kape niya sa harap ni Harvey, at umungol ng York, "Can you stop being so shameless?" Kabanata 2100. Si Harvey York, na nakatingin sa kanyang cellphone, ay walang malay na itinaas ang kanyang ulo. Natigilan siya ng kaunti nang makita si Hazel Malone sa harapan niya. Siguradong nakakainis ang babaeng ito, kung hindi dahil kay Kelly Malone, nasampal na niya ito ngayon. Gayunpaman, napabuntong hininga na lamang si Harvey sa pag-iisip ng kabaitan ni Kelly sa kanya at taimtim na sinabing, "What's wrong, Hazel? Hindi naman kita na-provoke, diba?" Nanginginig sa galit si Hazel at tinuro si Harvey this time. "York, hindi kita papanagutan sa paggamit ng pangalan ni Gary Duncan para makapasok dito. Pero bakit napakawalang hiya mo? Sa tingin mo ba ay big shot ka mula sa itaas na bilog? How dare you enter here? Ikaw ba ay muling nagkatawang tao mula sa isang gutom na multo? Sinabi ko na sa iyo. Hindi ko na kaya. Umalis ka na agad. Itigil ang pagpapahiya kay young Master Duncan." Masyadong frustrated si Hazel ngayon.
Ilang influencer din ang nagalit kay Harvey. Get out! Kumuha si Harvey ng isang tasa ng tubig, pinunasan ang kanyang mga daliri gamit ang isang tuwalya ng papel, at walang pakialam na sumagot, "Askang me out." Natatakot ako na wala kang karapatang gawin ito. Bahagyang natigilan si Hazel at ang iba pa nang marinig nila ito. May katotohanan din ang mga salita ni Harvey. Walang contact si Harvey sa kanila, at hindi siya nagtatrabaho para sa kanila, ni wala siyang utang sa kanila. Kaya naman, wala talaga silang karapatang hilingin siyang umalis. Kumakabog ang dibdib ni Hazel, at malamig niyang sinabi sa puntong ito, "Harvey, kung hindi ka lalabas, maniwala ka man o hindi, maaari kong tawagan si Stephen Walker at hilingin sa kanya na tanggalin ka." Tumawa si Harvey at walang pakialam na sinabi, "Sa tingin ko ay wala pa siyang kakayahan." "Ikaw," nanginginig sa galit si Hazel. Hindi niya akalain na babanggitan niya ang bagay na ito, tulungan siyang makahanap ng trabaho. Malinaw na hindi alam ni Harvey ang kanyang lugar. Si Harvey ay hindi lamang tahimik, ngunit siya rin ay kumilos ng napakamayabang. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lubos na nakaiinis sa kanila. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumapit si Gary na nasa likod ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tiningnan niya si Harvey nang may pagkukunwari at malamig na sinabi, "York. Walang karapatan si Miss Malone na hilingin na umalis ka. Paano naman ako?" Si Hazel at ang iba pa ay napuno ng kagalakan matapos makita si Gary na lumapit at sinabi, "Oo, maaaring paalisan ka ni Young Master Duncan. Kasi ginamit mo ang pangalan niya para makapasok dito. Naisip mo ba talaga na maniniwala kami na ang pamilya Smith ay nag-imbita ng isang tulad mo? Umalis ka na dito, o pupunta tayo at sasabihin natin sa security guard. Ikaw ang pumuslit dito. Kung nabali ko ang iyong paa at kailangan mong gumapang palabas na parang aso mamaya, huwag mo kaming sisihin sa hindi ko pagbibigay sa iyo ng pagkakataon." Ang kaguluhan sa lugar ay nakakuha ng atensyon ng maraming bisita. Maraming panauhin ang hindi sinasadya, na gustong malaman kung ano ang nangyayari. Harvey smiled nun comically and said lightly, "Gamit ang pangalan mo para makapasok. Sino ka sa tingin mo, Gary Duncan?" Medyo natigilan si Gary na para bang first time sa buhay niya na inaasar siya ng ganito. Galit siya sa puntong ito at ngumisi. "Sino ako? Talagang tinatanong niyo na mga taga-nayon kung sino ako? Harvey, galit ka ba? O mayroon ka bang cognitive disorder? O dahil ba kamakailan lang ay pinuprotektahan kita at binigyan ka ng ilusyon na itinuturing kang isa sa mga taong nasa itaas na bilog? Sa tingin mo ba magaling ka?" Tumingin si Gary kay Harvey na may malungkot na ekspresyon sa puntong ito. Masyadong tanga ang batang ito.